Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. Kabanata 2711 hanggang Kabanata 2720. Kabanata 2711. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yeching ang Fountain of Youth, at hindi niya napigil ang humanga nang makita niya ang mga bughaw na lawa na nakakalat sa Heavenly Frustration Formation. Batang amo, dumating din sina Sun Jian at ang iba pa sa tabi ni Yehan sa oras na iyon, nakatitig sa Fountain of Youth na may nag-aapoy na mga mata, na para bang gusto nilang higupin ang Fountain of Youth sa isang lagok lang. Ang pagdating ni Yehan at ng iba pa ay natural na nakakuha ng atensyon ng Tiandemeng at ng pamilya ng palasyo ng Central God Realm. Sina Zuo Longxiang at ang mga malalakas mula sa pamilya ng palasyo ay sabay-sabay na tumingin sa kanila. Sa likod ni Zuo Longxiang ay nakatayo ang tatlong anak, at si Gong Wujing ay nakatayo rin sa likod ng makapangyarihang Holy Emperor ng pamilya Gong. Sa wakas nandito na siya. Bulong ni Li Hentian sa kanyang puso. Si Lulan Yizi ay isang tingin lamang kay Yehan at sa iba bago ibinaling ang tingin sa iba, ngunit nang makita muli ni Shengyi Yizi si Yehan, na puno ng matinding galit at pagkabigla ang kanyang mga mata. Sino sila? Malamig na tanong ni Gong Wujing habang nakatingin kay Yehan. Young Master Wujing, siya ang mahusay na kabataang binanggit ko, malamig ang kumislap sa mga mata ni Zuo Longxiang bago siya nagsalita kay Gong Wujing. Mahusay. Siya lang at tatawagin mo ng mahusay. Leader Zuo, mas mabuting bumalik ka na lang sa lugar mo. Kumislap ang malamig at arroganteng mga mata ni Gong Wujing na puno ng paghamak. Mga kagaya ni Yehan, sa Zuojo, kaya niyang durugin gamit lang ang isang daliri. Ito, napilitang ngumiti si Zuo Longxiang. Hindi rin naman talaga siya naniniwala na ganoon kahusay si Yehan, ngunit may balitang kaya raw patayin ng binata ang isang Holy King. Grupo ng mga Hangul na hindi alam ang kahihinatnan. Kahit mga ganitong tao ay nakapagpahirap sa inyong Tiandemeng. Mukhang nasobrahan ko ang pagtansya sa inyo. Malamig na sabi ni Gong Wujing, bago siya lumakad paabant at nagsalita, bahala na, tutuperin ko ang ipinangako ko. Kaya kung paalisin ang mga iyan sa isang salita lang. Sa narinig na iyon, isang ngiti ng pang-uuyam ang sumilay kina Li Hentian at Lulan Yizi. Si Yehan, paaalisin lang ng isang salita. Kahit ang isang nilalang gaya ng unang emperador ay hindi mangangahas magsalita ng ganoon. Kayo, lumayas kayo. Bigla na lang, nakitang naglakad si Gong Wujing papunta kina Yehan at itinuro sila ng kanyang daliri. Kayo, lumayas kayo. Nang marinig ang tatlong salitang iyon mula sa harapan, sabay-sabay na tumingin kina Gong Wujing sina Yehan na noon ay pinagmamasdan ng Fountain of Youth. Ang ekspresyon ng kabilang panig ay arrogant at mapang mata, nakatingin kay Yehan at sa iba na para bang mga langgam lamang sila, walang kaunting emosyon man lang. Lalo na dahil ang daliri niya ay tuwirang nakaturo kay Yehan, at malinaw na malinaw ang kahulugan ng kanyang sinabi. Sa nakita, isang nakakatakot na lamig ang kumislap sa mga mata ni Yeching. Parang may mga sinag ng nakamamatay na liwanag ng espada na lumilipad sa paligid ng kanyang katawan. Sa kanyang puso, walang sino man ang may karapatang hamakin si Yehan. Ang mga dakilang pinuno ng lupa ay nagbayad na ng halaga sa paghamak sa kanya. Sino siya? Ang kilos ni Yehan ay kalmado. Ang mga taong naglakas loob na ituro siya sa mukha at sabihing lumayas ay mabilang lang sa kanyang dalawang kamay, at ang binatang ito ay tiyak na hindi kabilang sa mga iyon. Young Master, siya ay mula sa pamilya Gong ng Zuojo sa Central God Territory. Isa siya sa mga pinakakilalang henyo ng kanilang henerasyon. Ang pangalan niya ay Gong Wujing. Paliwanag ni Sun Jian sa tabi ni Yehan. Ngunit habang nakatingin siya kay Gong Wujing, may halong gulat at pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Kung nakikialam na ang pamilya Gong, tiyak may balak sila laban sa kanila. Malaking gulo ito. Sa mga mata ng mga tagapagsanay sa Spineless Land, ang pamilya Gong ay parang dambuhalang puno. Tulad ng narinig ni Yehan kay Li Hentian kahapon, ang pamilya Gong ay isang napakalakas na pamilya, isang higanti sa Zuojo. Marami silang henyo at makapangyarihang mandirigma na parang kagubatan. Maraming marangal na pamilya ang hindi makatingala sa kanila. Sa ganoong kapangyarihan, ayaw sanang makipag-alitan ni Yehan. Ngunit palagi siyang sumusunod sa prinsipyo na kung hindi ako ginagalaw, hindi rin ako mananakit. Ngunit ngayon na ang pamilya Gong ang unang umapi sa kanya, hindi siya magiging mahinang biktima. Sa nakita nilang tagpo, ang mga pangunahing pinuno ng Spineless Land ay nagsimulang ngumiti ng palihim. Noong araw na iyon sa bulwagan ng Heaven and Earth Alliance, itinaboy nila sina Yehan, ngunit sa huli ay winasak ni Yehan ang 8 pinuno ng sunod-sunod, kaya't ang natira ay natakot na baka siya na ang susunod. Ngayon, dumating ang mga tao ng pamilya Gong, isang makapangyarihang puwersang maaaring pumihil kay Yehan.
Lihim na umaasa ang mga pinuno na mapapahiya si Yehan sa ilalim ng presyon ni Gong Wujing, at ang mga may masasamang hangarin ay umaasang mapapatay siya kaagad upang maibsan ang kanilang galit. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng pamilya Gong ay higit pa kaysa sa sinuman sa Spineless Land. Kung gugustuhin nila, kayang-kaya nilang burahin ang Heaven and Earth Alliance sa isang iglap. Mas mabuti pang mamatay ang hinayupak na iyon sa mga kamay ni Gong Wujing. Galit at tuwang sabi ni Sheng Yizi. Totoo, natatakot siya sa lakas ni Yehan. Kung sakaling hanapin siya nito sa hinaharap, kahit pa siya ay ampon ng Tiandemeng, tiyak na isusuko siya ni Zuo Longxiang alang-alang sa kapakanan ng organisasyon. Tahimik si Zuo Longxiang, ngunit kumikislap ang liwanag sa malalim ng kanyang mga mata. Kahapon lamang ay pinahiya siya ni Yehan sa Spineless City, kaya't galit na galit din siya rito. Hindi lang niya ipinakita sa publiko. Kaya ngayon na tumindig ang pamilya Gong, sang-ayon ito sa kanyang kagustuhan. Leader Zuo, isang batang supreme ng 9 Tribulations lang, at nakapagpahirap sa inyo. Malamig na sabi ng Holy Emperor ng pamilya Gong, dahilan para tumahimik si Zuo Longxiang. Alam ba niya na ang mga taong nasa tabi ni Yehan ay hindi rin basta-basta? Ang buong lakas ng Heaven and Earth Alliance ay hindi pa nga ipinapakita. Lumayas kayo, ayokong ulitin pa ito sa ikatlong beses, kung hindi, pupugutan ko kayo ng ulo. Kabanata 2712. Sa sandaling ito, nang makita ni Gong Wujing na hindi siya pinakinggan ni na Yehan at ng iba pa, bahagyang nabalisa ang kanyang mukha, at may bakas ng malamig na pagnanasang pumatay sa kanyang mapagmataas at nagyayalong anyo. Sa Zuaozhou, siya ang sanay na nag-uutos at iginagalang ng lahat na para bang isa siyang Diyos ng salot, ngunit ngayon, unang beses siyang hindi pinansin ng ganitong paraan. Umalis kayo. Ano bang karapatan nyo? Umatras kayo. Bigla, ang mga mata ni Yehan ay tila sa isang Diyos-demonyo, at ang buong paligid ay yumanig. Isang alon ng nakakatakot na kapangyarihang demonyo ang sumabog mula sa kanyang katawan, ang batas ng mga demonyo, isang puwersang napakalakas na direktang umaatake sa isipan ng sinumang tagapagsanay. Kapag naimpluwensyahan ng batas ng demonyo, lalo na kung mahina ang kalooban, agad na mamumuo ang mga demonyo sa kanilang puso, na mag-iiwan ng mga nakakatakot na larawan sa kanilang isipan. Nang sumabog ang boses ni Yehan kasabay ng lakas ng batas ng demonyo, biglang nakita ni Gong Wujing sa kanyang isipan ang isang tanawin ng bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Sa tuktok ng mga buto ay may nakatayong nilalang na tila hari ng kamatayan, si Yehan, malamig ang tingin sa lahat ng nilalang, pati sa kanya, na para bang mga langgam lamang sila. Ang mga matang iyon ay walang emosyon, puno ng dugo at kalupitan, at kahit mawala pa ang lahat ng buhay sa mundong ito, hindi iyon magpapakilos ng kahit isang hibla ng damdamin sa kanya. Sa isang iglap, sa isang tingin lang, umatras si Gong Wujing ng higit sa 10 metro sa hangin, nanlaki ang mga mata sa takot. Ang mga matang iyon, sobrang lamig, walang awa, kahit sa angkan ng mga dugo demonyo na kilala sa pagiging mamamatay tao, wala pa siyang nakitang kasing nakakatakot. Ang mga miyembro ng lahing dugo demonyo ay likas na halimaw, sapat na ang kaunting pagkairita para patayin nila ang isang tao, at kapag pumatay sila, walang maiiwan, ubos ang buong pamilya. 10,000 ang pinapatay nila. Ngunit kung ikukumpara sa dugo sa mga kamay ni Yehan, mula pa sa pagkakagulo ng angkan ng Kang at paglusob ng lahi ng mga halimaw laban sa mga tao, ang mga iyon ay wala pa sa kalahati ng pinaslang ni Yehan. Kahit na si Gong Wujing ay maituturing na henyo, kung ikukumpara kay Yehan, hindi sila magka-level, parang langit at lupa. Sa sandaling ito, habang nakatingin sila kay Gong Wujing na umatras ng higit sa 10 metro mula kina Yehan, may halong pang-uuyam at paghamak sa mga mata ni Li Hentian. Dati, gusto nilang ipahiya si Yehan, ngunit ngayon, si Gong Wujing mismo ang napahiya. Samantala, kalmado lang si Lulan Yizi, nakatutok pa rin ang mga mata sa Fountain of Youth sa gitna ng malaking formasayon. Sa kabilang banda, ang mukha ng makapangyarihang Holy Emperor ng pamilya Gong ay naging madilim. Ang kahihiyan ni Gong Wujing ay kahihiyan ng buong pamilya Gong. Maging si Zuo Longxiang ay may bahid ng pagdududa sa mga mata. Si Gong Wujing ay nasa antas ng immortalidad, isang hakbang na lang ang layo sa perpektong antas, kaya't dapat ay napakalakas niya sa labanan. Ngunit ngayon, isang kabataang nasa antas lang ng 9 Tribulations Supreme ang nakapagpahiya sa kanya sa isang salita. Ngayon, nanlilisik na sa galit ang mga mata ni Gong Wujing. Gusto niyang laslasin, durugin, at tapakan si Yehan sa ilalim ng kanyang paa. Hindi siya kailanman napahiya ng ganito sa Zuaozhou, at ngayon sa isang liblib na lugar, hinamak siya ng isang walang pangalan. Papatayin kita! Papatayin kita! Ang mga salitang iyon ay sumabog mula sa bibig ni Gong Wujing na parang kulog, umalangaw-ngaw sa kalangitan ng dilaw na buhangin.
Ang buong katawan niya ay tila naging halimaw, sabay dahas na sumugod patungo kay Yehan. Ngayon, iisa lang ang nasa isip ni Gong Wujing, patayin si Yehan, durugan siya, tapakan siya. Sa ganoong paraan lang niya maaalis ang galit at mababawi ang dangal niya. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit, isang liwanag ng espada ang biglang sumabog, parang kidlat na nagmula sa langit, dala ang kapangyarihang kayang durugan ang buong mundo. Umatras ka! Isa pang hakbang at puputulan ko ang ulo mo. Isang nakakatakot na marka ng espada ang lumitaw sa hangin sa ilalim ng mga paa ni Gong Wujing, at mula rito ay umaagos ang matalim na enerhiya. Sa sandaling iyon, isang patak ng malamig na pawis ang dumulas mula sa noo ni Gong Wujing, at nanginginig ang kanyang mga mata sa takot. Mula sa marka ng espada, naamoy ni Gong Wujing ang amoy ng kamatayan. Kung hindi lang siya agad huminto, tiyak na napugutan na siya ng ulo. Hindi niya kayang isipin ang magiging resulta kung tinamaan siya ng espadang iyon. Napakalakas ng espadang iyon. Lahat ng mga pinunong nakasaksi sa kababaihang may hawak ng espada sa tabi ni Yehan ay nabigla. Kahit ang mga Holy King, ramdam nila ang panganib mula sa espadang iyon ni Yeqing. Dahil dito, pati si Lulan Yizi ay napalingon. Sa sandaling iyon, mabilis ang tibok ng puso ni Shenggi Yizi. Naalala niya, kung noong araw sa Wonxianzhou ay sinubukan niyang atakihin sina Yehan, tiyak na pinatay siya ni Yeqing nang walang kahirap-hirap gamit lang ang isang saksak. Maging si Zhuo Longxiang ay hindi napigil ang mamangha. Hindi niya inasahan na ganoon kalakas si Yeqing, isang espada lang, at walang makalalapit. Mga walang hiya. Sa tingin ko, gusto niyong hamanin ang pamilya Gong. Bigla, nagalit ang makapangyarihang mandirigma ng pamilya Gong. Tumalon siya sa kalawakan, tila pinapaikli ang distansya ng lupa, at sa isang iglap ay nasa tabi na siya ni Gong Wujing. Sa isang galaw ng kamay, nawala agad ang marka ng espada, parang hindi ito kailanman nag-eksistensya. Matandang Bei, patayin mo sila. Hysterical na sigaw ni Gong Wujing. Kabanata 2713. Hindi na kailangang utusan pa ni Gong Wujing, dahil ang matandang banal na emperador ng pamilyang Gong ay kumilos na. Sa isang galaw ng kanyang palad, isang walang hanggang puwersa ang bumaba mula sa langit sa ibabaw ni Yehan at ng iba pa. Ang kapangyarihan ng palad na ito ay ang lakas ng banal na emperador, hindi lamang upang patayin sina Yehan at Yeqing, kundi pati na rin sina Sun Jian at ang iba pang nasa tabi ni Yehan. Habang bumababa ang mapanirang kapangyarihang iyon, nagulat sina Sun Jian at ang iba pa. Wala na silang pagkakataong makatakas sa sandaling iyon. Tanging sina Yehan at Yeqing lamang ang nanatiling hindi gumagalaw at walang pagbabago ang mga mukha. Mamatay kayo! Mamatay kayo! Tanging sa kamatayan ninyo mawawala ang galit sa puso ko. Galit na sabi ni Shenggi Yizi. Ngunit sa mismong sandali na bumagsak ang nakakatakot na palad ng banal na emperador ng pamilyang Gong upang patayin silang lahat, isang matipunong figure na tila isang tore ng bakal ang biglang lumitaw sa harapan ni Yehan at ng iba pa. Pagkatapos, ang figurang ito ay tumapak sa kawalan at itinapon ang kamao pataas, parang isang makapangyarihang hari na bumaba sa mundo. Ang matikas na figure ay nagbigay kay Sun Jian at sa iba ng pakiramdam na parabang nakakita sila ng Diyos. Boom! Ang nakakakilabot na kamao ay tumama pataas, tahasang hinarap ang palad ng banal na emperador gamit ang dalisay na lakas. Ang langit at lupa ay nabiyak, humihip ang malakas na hangin, at mula sa gitna ni Yehan, ang dilaw na buhangin sa ilalim nila ay gumuho at lumubog sa lawak na 10,000 metro. Ang ganitong kakilakilabot na puwersa ay nakaapekto maging sa grupo ng mga banal na hari na may kontrol sa Yuntian Formation. Ang buong Yuntian Formation ay yumanig at tila mabubuwag. Ang Trapped Heaven Formation ay halos masira dahil sa lakas na iyon. Ang tagpong ito ay nagpagulat sa lahat ng nakapaligid. Ngunit sa banggaan ng nakatatakot na lakas na iyon, ang banal na emperador ng pamilyang Gong ay umatras ng kalahating hakbang, at ang matikas na figurang parang tore na nakatayo sa harap ni Yehan ay bahagyang nanginag, ngunit ang pagkalat ng lakas ay hindi man lang nakasakit sa mga nasa likuran nila. Anong nakakatakot na lakas? Ang taong ito ay siguradong hindi mas mahina kaysa kay Zhuo Longxiang. Nakita ko na siya noong winasak niya ang mga overlord sa Wuji City, parang mga manok at aso lang sa kanya. Karamihan sa 8 overlord ay napatay niya mismo. Ang mga overlord na nakakita sa tagpong iyon ay natakot. Maging si Zhuo Longxiang ay napakurap ng mariin. Ang overlord ng pamilyang Gong ay nagmukhang madilim ang mukha, ngunit seryoso niyang tinitigan si Ye Chenny na lumitaw sa harap ni Yehan. Ang dalisay na lakas ng kalaban ay nakapidyo sa kapangyarihan ng kanyang palad kanina. Kahit hindi pa niya ibinibigay ang buong lakas, ito ay labis na nakakatakot. Sa sandaling iyon, sa likuran ni Yehan, lumitaw si Saint King Xingli na may higit sa 400 katao.
Lahat ng ito ay mga kalahating banal, wala ni isa mang immortal. Hindi pinayagan ang mga nasa immortal realm na lumahok. Lumabas na ang puwersang nasa likod ng lalaking ito. Kahit mas kakaunti sila ngayon kaysa dati, lahat naman sila ay mga bihasang higit pa sa kalahating banal. Nanginig ang mga puso ng mga overlord. Ang ganitong puwersa ay sapat na upang yumanig sa kalahati ng walang gulugad na lupa. Ito ang unang pagkakataon na nakita mismo ni Zuo Longxiang ang puwersang nasa likod ni Yehan. Dati ay narinig lang niya ito, ngunit ngayong nakita niya mismo, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sino ka ba? Dapat mong malaman na kaharap mo ang pamilyang Gang ng Zuaozhou. Makapangyarihan ba talaga ang pamilyang Gang ng Zuaozhou? Hindi ko pa sila naririnig. Tahimik ngunit malamig na sagot ni Yehan, marami na akong nakita na mga dakilang sekta at makapangyarihang pamilya. Huwag ninyong isipin na dahil kayang nyong maghari sa Zuaozhou ay magagawa nyong magdikta rito. Mas mabuting hanggang dito na lang kayo. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na magpapatulo ng dugo. Banta, oo, tahasang pagbabanta ang mga salita ni Yehan sa pamilyang Gang. Nang marinig iyon ng mga nakapaligid, napakuyom sila ngunit may halong ngisi. Pamilyang Gang iyon. Isang makapangyarihang pamilya sa Zuaozhou na nangingibabaw sa kanilang lugar. Kahit malakas sina Yehan, sa tingin ng karamihan ay hindi pa rin sila kapantay ng pamilyang Gang. Sina Sun Jian at ang iba pa ay nagulat din. Ang batang Panginoon ay hindi man lang yumuko sa harap ng pamilyang Gang ng Zuaozhou. Ang ganitong tapang ay taglay lamang ng mga pambihirang nilalang mula sa lupain ng Zhongzhou. Kay abangang bata, nangangahas kang pagbantaan ang pamilyang Gang, ang mukha ng banal na emperador ng Gang ay sobrang dilim na, parang tatagas na ang tubig sa galit. Si Gong Wujing naman ay nag-uumapo sa puot. May isang banal na emperador at 3 banal na hari sa panig ng pamilyang Gang, kung sakaling maglaban, siguradong walang panalo sina Yehan. Hindi. Tatakas na ang Fountain of Youth. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw sa buong mundo ang sigaw ni Zuo Longxiang. Nang marinig ito, sabay-sabay na tumingin ang lahat sa higanteng Trapped Heaven Formation at nakita nilang unti-unting naglalaho ang Fountain of Youth sa gitna ng dilaw na buhangin. Ang Trapped Heaven Formation ay naapektuhan ng panlabas na puwersa kanina. Hindi na nito kayang pigilan ang Fountain of Youth. Brother Bei, kumilos ka na agad. Habang umaalingaw-ngaw pa ang boses ni Zuo Longxiang sa paligid, iniwan na ng banal na emperador ng pamilyang Gang sina Yehan at ang iba, at lumipad patungo sa Trapped Heaven Formation. Isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan at agad nitong binalot ang buong pormasayon. Ngunit huli na. Kahit nagsanib puwersa ang 2 banal na emperador, sina Zuo Longxiang at ang sa pamilyang Gang, upang patatagin ang Trapped Heaven Formation, ang Fountain of Youth ay tuluyan ng naglaho sa loob nito, walang ni isang patak ng tubig ang natira, tanging tuyong disyerto na lamang. Kabanata 2714. Buwisit. Nawala ang Fountain of Youth. Nang makita ang tagpong iyon, naging pangit ang mga mukha ng lahat sa paligid. Ang tagal nilang naghintay at naghirap maglatag ng napakalaking pormasayon, pero sa huli ay wala pa rin silang nakuha. Sa isang iglap, ang mga matatalas na tingin ay sabay-sabay na bumaling kina Yehan at sa kanyang grupo. Kung hindi dahil sa pagdating ni Yehan na pumilit sa banal na emperador ng pamilyang Gang na kumilos, paano maaapektuhan ng panlabas na puwersa ang Trapped Heaven Formation? Paano makakatakas ang Fountain of Youth? Ang lahat ng ito ay dahil sa kanila. Maging si Zuo Longxiang ay tinitigan sina Yehan ng may dilim sa mga mata. Hehe, bakit? Isisisi niyo sa iba ang sarili niyong kakulangan. Malamig na ngisi ni Yehan. Kahit may higit sa 10 banal na hari doon, at naroon din sina Zuo Longxiang at Beilao na parehong banal na emperador, hindi siya natakot. Tandaan mo ito. Kapag nakuha ko ang Fountain of Youth, Yehan, ipaparamdam ko sa iyo ang kabayaran. Malamig na sabi ni Gong Wujing habang tinitigan sila. Ang Fountain of Youth ay siguradong nasa paligid pa rin. Hanapin niyo ito para sa akin. Oo, kahit nakakalakad ang Fountain of Youth sa desyertong ito, hindi ito makakalayo. Siguradong may maiiwang bakas. Halughugin natin. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga malalakas na nilalang sa desyerto upang maghanap sa iba't ibang direksyon, kasama na sina Zuo Longxiang at ang pamilyang Gang. Para sa kanila, ang pinakamahalaga ngayon ay matagpuan ang Fountain of Youth. Hindi pinansin ni Yehan ang banta ni Gong Wujing kanina. Kapag may susunod pang pagkakataon, sisipsip ng dugo ang kanyang espada. Panginoon, nakatakas ang Fountain of Youth. Ano po ang gagawin natin ngayon? Magalang na tanong ni Sun Jian mula sa likuran ni Yehan. Sa pagkakataong ito, lalo pang tumaas ang paggalang niya kay Yehan, lalo na't hindi man lang niya binigyan ng dangal ang pamilyang Gang.
Ngumiti si Yehan at mahinahong sinabi, parang mga langaw silang walang ulo ngayon, walang malinaw na direksyon. Hayaan mo silang maghanap. Panginoon, ibig niyo bang sabihin, isusuko na natin ang Fountain of Youth? Tanong ni Sun Jian na may pagtataka. Sinong nagsabing susuko ako? Ngumiti si Yehan. Paano siya bibitiw gayong ilang araw na siyang nagbabad sa Wuji City para rito? Sumunod kayo sa akin. Pumili si Yehan ng isang direksyon at naglakad sa kawalan, at ang lahat ay sumunod. Sa sandaling iyon, sumiklab mula sa katawan ni Yehan ang isang maringal na liwanag na parang buhay mismo. Ang kanyang katawan ay tila naging isang dalisay na nilalang ng enerhiyang buhay, na ang paghinga ay puno ng walang katapusang sigla. Nang una niyang makita ang Fountain of Youth, naramdaman niya agad ang pamilyar na puwersa dito, halos kapareho ng lakas ng buhay. Siyempre, magkaugnay talaga ang mga katangian ng Fountain of Youth at ng kapangyarihang buhay. Ang Fountain of Youth, ang bukal ng buhay, ang puno ng buhay, lahat ay may magkatulad na katangian. Ngayong gusto niyang hanapin ito, gagamitin ni Yehan ang sarili niyang lakas ng buhay upang akitin ito, kasabay ng kanyang likas na kapangyarihan. Libong Li. Bagaman limitado ang pag-unlad ng clairvoyance, ni Yehan nang wala ang kapangyarihan ng yin at yang, dahil sa patuloy na pagtaas ng kanyang lakas, mas lalong umunlad ang kakayahan niyang ito. Kayang-kaya na niyang makita ng malinaw ang lahat sa loob ng 100,000 milyang saklaw. Bukod pa rito, kaya ng kanyang clairvoyance na tumagos hanggang 1,000 metro sa ilalim ng lupa, bagay na hindi kayang gawin kahit ng isang banal na emperador. Ang mga banal na emperador ay may kakayahang damhin ang paligid hanggang milyong milya, pero limitado lang iyon sa ibabaw ng lupa. Bihirang-bihira sa kanila ang nakakakita ng 100 metro sa ilalim ng lupa. Ipinalaganap ni Yehan ang kanyang clairvoyant power, dahan-daang ina-erek ang ilalim ng lupa pulgada-pulgada. 300 metro, 500 metro, 1,000 metro. Nang umabot siya sa lalim na 1,000 metro, naramdaman niyang may hangganan na. Lahat ng anyo at istruktura sa ilalim ng lupa ay malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Naniniwala si Yehan na kahit gaano pa kalalim nakatago ang Fountain of Youth sa desyertong ito, hindi ito lalampas sa hangganang iyon. Hanggat magpapatuloy siyang maghanap, tiyak na matatagpuan niya ang mga bakas nito sa loob ng maikling panahon. Sina Tianlong, Sun Jian, at ang iba pa ay tahimik na sumunod sa kanya, minsan pa kaliwa, minsan pa kanan. Walang sino mang nag-abala kay Yehan. Pagkaraan ng ilang milyang paglalakad, bigla siyang huminto at tumingin sa isang direksyon, at sa kanyang labi ay sumili ang isang maliwanag na ngiti. Natagpuan ko na. Nandoon. Kabanata 2715. Pagkatapos magsalita, agad na lumipad si Yehan at huminto sa ibabaw ng isang desyerto. My lord, wala naman pong Fountain of Youth dito. Tanong ni Sun Jian na may halong pagtataka. Ang lupang nasa ilalim ng kanilang mga paa ay puro dilaw na buhangin lamang na walang katapusan, at walang anumang bakas ng Fountain of Youth. Iyon ay dahil nasa 800 metro pa ito sa ilalim ng lupa. Siyempre hindi ninyo ito makikita. Lahat kayo, umurong. Kumislap ang mga mata ni Yehan, at ang hininga ng buhay sa kanyang katawan ay naging mas dakila at malawak. Nang takpan ng kapangyarihan ng buhay ang desyerto, tila nabuhay muli ang tuyong lupa. Ang mga halamang dati nang natuyo ay biglang muling namukadkad na parang tinamaan ng ulan matapos ang mahabang tagtuyot. Sa harap ng hindi makapaniwalang mga mata ni Sun Jian at ng iba pa, tumubo ang mga halaman at damo mula sa desyerto, nakikita ng kanilang sariling mga mata. Sa loob ng 1,000 metrong paligid, iba't ibang uri ng halaman ang lumago. Ang lugar ay tuluyang naging isang luntiang kagubatan. Sa likuran ni Yehan, labis ang pagkamangha ni Sun Jian at ng iba pa. Ang pamamaraan ni Yehan ay tila isang himala sa kanilang paningin. Sa isang kumpas lamang ng kamay, nabubuhay muli ang tuyong puno. Ang ganitong uri ng kapangyarihang nagbibigay buhay at bumubuhay sa laman at buto ay tila mahirap gawin kahit ng isang banal na emperador. At ito ang nakakatakot na lakas ng kapangyarihan ng buhay, na hindi alam ni Sun Jian at ng iba pa. Sa oras na iyon, habang binabalot ng puwersa ng buhay ni Yehan ang desyerto, ang malakas na enerhiya ng buhay ay nagpasigla sa Fountain of Youth na nakatago sa ilalim ng lupa, at nagsimulang gumalaw paitaas. Kaya pala hindi kailanman natutuyo ang Fountain of Youth. Isang maliwanag na ngiti ang lumitaw sa labi ni Yehan. Boo! Biglang, sa ilalim ng mga matang nakamasid kay Yehan, isang asul na bukal ang dahan-daang lumitaw mula sa luntiang kagubatan. Ang paglitaw nito ay nagpasigla pa lalo sa mga halaman. Diyos ko! Lumitaw ang Fountain of Youth. Ngunit ang sigaw na ito ay hindi nagmula kina Sun Jian at sa kanyang mga kasamahan. Ang mga sigaw ng pagkagulat ay nagmula sa kanilang likuran. Kahit hindi pa nakaka-recover sina Sun Jian mula sa pagkagulat, narinig nila ang mga tinig ng ibang tao.
Nang marinig ito, nabigla sina Sun Jian at dali-daling lumingon. Nakita nilang may dalawang pinuno ng mga Panginoon na lumitaw sa likod nila, bawat isa ay may dalang daan-daang tauhan. Habang nakatingin sa Fountain of Youth na nasa harap nila, ang kanilang mga mata ay napuno ng kasakiman, na tila gusto nilang angkinin ito. Hindi. Bakit bigla silang lumitaw dito? Nagbago ang ekspresyon ni Sun Jian. Sa sandaling iyon, tila nagulat din ang Fountain of Youth sa mga sigawan, at naglabas ito ng mga alon ng bughaw na enerhiya. Patayin sila. Nanlamig ang mga mata ni Yehan. Siya ang nakahanap ng Fountain of Youth at siyang nagpaangat dito. Paano niya hahayaang maagaw ito ng iba, lalo pat ginulo ng mga ito ang Fountain of Youth? Sa isang iglap matapos ang utos ni Yehan, sa ilalim ng mga mata ng dalawang pinunong sakam, sina Ye Chenny at Xingli Shengwang ay agad na nanguna sa mga tao ng Tianlong para umatake. Ang nakakatakot na halimuyak ng kamatayan ay bumalot sa kalangitan, at ang mga matang puno ng kasakiman ay napalitan ng takot. Paanong naglakas loob kayo? Naglakas loob o hindi, kumilos na ang mga tao ng Tianlong. Ang kakilakilabot na lakas ay bumalot sa buong paligid, iyon ay kamatayan, nakakatakot na kamatayan. Sa sandaling iyon, naalala ng dalawang pinuno ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga taong pumatay ng 8 overlord sa loob lamang ng isang gabi. Napakadaling patayin sila. Mga hayop, bilisan nyo at ipaalam sa pamilyang Gong at sa kaliwang pinuno ang nangyayari rito. Hindi nila dapat makuha ng mag-isa ang Fountain of Youth. Gusto nyo pang makatakas. Huli na, walang emosyon sa mukha ni Xingli Shengwang, at ang mga tao ng Tianlong ay parang mga tigre at lobo. Sa isang bagsak ng kanilang malakas na pag-atake, halos lahat ng tauhan ng dalawang pinuno ay napatay. Natakpan ng dugo ang disyerto, at ang dilaw na buhangin ay naging mapulang dugo. At sa himpapawid sa ibabaw ng Fountain of Youth, hindi na nag-aksaya ng oras si Yehan. Alam niyang ginulo na ito at handa nang tumakas muli. Ang kanyang malay ay kumalat sa paligid ng lupa. Umangat. Sa isang malakas na sigaw, yumanig ang lupa na parang may paparating na lindol. Agad na gumuho ang disyerto sa loob ng daan-daang metro, at ang paligid ng Fountain of Youth ay tila nahati at dahan-daang lumutang paitaas. Ang Fountain of Youth ay nagmamadaling kumikilos sa gitna nito, tila natataranta. Ngunit ngayon, dahil nahiwalay na ang bahaging ito ng disyerto sa buong kapatagan, wala na itong koneksyon sa lupa. Kaya napakahirap na para sa Fountain of Youth na muling maglaho. Kabanata 2716. Umangat. Muling sumigaw si Yehan, at ang disyertong nakabitin sa ere ay muling nag-ulo. Tama, nais ni Yehan na kolektahin ang buong Fountain of Youth sa loob ng mundong The West, na magiging pag-aari lamang ng Tianlong. Sa hinaharap kung taglay ng Tianlong ang Fountain of Youth, para na rin silang may walang katapusang mapagkukunan ng enerhiya para sa pagsasanay. Tungkol naman sa iba, wala ni isa mang makakakuha ng kahit kaunting bahagi nito. Brother Son, posible bang gustong kolektahin ng batang amo ang buong Fountain of Youth sa loob ng mahiwagang sandata? Ang mga tao sa likuran ni Sun Jian ay hindi nakilahok sa labanan. Habang pinagmamasdan nila ang ginagawa ni Yehan, tinanong nila ito ng may pagkabigla. Maging si Sun Jian ay labis na nagulat. Ang ideya na angkinan ng buong Fountain of Youth ay nakagugulat. Sa mga nagdaang panahon na lumitaw ito, ang mga tao sa Spineless Land ay kailangang gumamit ng maraming paraan upang makalapit dito, madalas ay nakakakuha lamang ng isang bote ng tubig mula sa bukal, o kung minsan ay ilang patak lamang. Paano nga naman kakayanin ng isang tao na kunin ang buong fountain? Tigilan nyo ang ingay. Saway ni Yeqing, dahilan upang agad tumahimik sina Sun Jian at ang iba pa. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga matang nakamasid kina Sun Jian at sa kanyang mga kasamahan, ang disyertong nakabitin sa himpapawid ay biglang umalimbakay, at pagkatapos ay naglaho na parang hindi kailanman umiral. Tapos na, huminga ng malalim si Yehan, at ang ngiti sa kanyang mukha ay mas lumino. Sa pagkakaroon ng Fountain of Youth, para na ring nagkaroon ang Tianlong ng karagdagang mapagkukunan ng pagsasanay na pambihira. Kahit ang mga dakilang pamilya na umiiral na sa loob ng libu-libong taon ay bihirang magkaroon ng ganitong kayamanan. Sa oras na iyon, sa ilalim ng massacre ni Ye Chenny, Xingli Shengwang, at ng iba pa, ang dalawang pinuno kasama ang kanilang mga tauhan ay pinatay lahat. Ang Fountain of Youth ay ganap na nasa kamay ni Yehan. Siyempre, hindi nila dapat hayaang kumalat ang balita. Kapag nalaman ito ng iba, tiyak na tututukan sila ng buong Spineless Land, at maging ang pamilyang Gong at iba pang malalaking pamilya ay makikita si Yehan bilang isang masarap na biktima. Hoy, may paparating. Tumitig si Yehan sa kalangitan sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang may mga alon ng kapangyarihan na papalapit. Ang mga tao sa disyertong ito ay tiyak na nakaramdam ng matinding labanan kanina.
Pagkatapos ng lahat, malapit lang ang Fountain of Youth dito, kaya hindi pa gaanong nakakalayo ang iba. Di nagtagal, dumating ang pamilyang Gong, si Zuo Longxiang, at ang natitirang mga pinuno ng Spineless Land sa harap ni Yehan at ng kanyang mga kasamahan. Habang nakatingin sa desyertong puno ng dugo sa ilalim nila, si Zuo Longxiang at ang iba pang makapangyarihang pinuno ay nagmatigas ang mga mata. Hindi na kailangang hulaan, alam nilang may pinatay na naman si Yehan. Ang tuyong puno ay nabubuhay muli at mabilis na tumubo. Maaaring lumitaw dito ang Fountain of Youth kanina, hindi ba? Tanong ng banal na emperador ng pamilyang Gong habang nakatitig sa mga luntiang halaman sa lupa. Kumislap ang kanyang mga mata at tumigil sa pagtitig kina Yehan. Nagningning din ang mga mata ni Zuo Longxiang. Ang enerhiya ng Fountain of Youth ay napakalakas, kaya't hindi na nakapagtataka ang ganitong pagbabago. Ngunit kung lumitaw nga ito rito, nasaan na ito ngayon? Boy, nasaan ang Fountain of Youth? Lumitaw ba ito dito? Nakuha mo ba ito? Tanong ng isang pinuno na puno ng kasakiman. Ang mga salitang iyon ay sumasalamin sa iniisip ng lahat ng naruroon. Sino ka para tanungin ako? Malamig na sagot ni Yehan, dahilan upang mag-init ang ulo ng pinuno na tila gustong patayin siya. Batang kaibigan, kung hindi siya karapat-dapat, ako ba? Sa sandaling iyon, lumapit si Zuo Longxiang at tinitigan si Yehan ng seryoso. Batang kaibigan, ang Fountain of Youth ay hindi pag-aari ng iisang tao. Kung maaari, hayaang makita ko rin ito. Kung hindi, sabihin mo kung saan napunta ang bukal. Ikaw rin? Hindi karapat-dapat. Malamig na tugon ni Yehan kay Zuo Longxiang. Biglang kumislap ng matindi ang mga mata ni Zuo Longxiang, na tila nais sirain ang lahat. Hambog na bata. Kung hindi karapat-dapat si Zuo Longxiang, paano naman ang pamilyang Gong? Biglang lumabas ang banal na emperador ng pamilyang Gong na may dalang nakakatakot na pressure ng langit at lupa, pinipilit sina Yehan at ang kanyang mga tauhan na manginig. Hindi kayo karapat-dapat. Hindi kayo karapat-dapat. Habang humaharap sa dalawang banal na emperador na naglabas ng kakilakilabot na pressure, nanatiling malamig si Yehan. Walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Kay abangang labis. Sa sandaling iyon, lahat ng tao ay iisa ang iniisip, napaka-arrogant ni Yehan. Maging sina Sun Jian ay naniniwala na sobra na ang kapal ng mukha ni Yehan. Dalawang banal na emperador iyon, kung gugustuhin nilang umatake, kaya nilang burahin sa isang iglap ang buong hukbo ni Yehan. At bukod pa sa kanila, may higit sa 100 mga banal na hari sa kanilang likuran. Kung sabay silang umatake, madudurog sina Yehan ng walang hirap. Hindi mo alam ang lalim ng langit at lupa, batang Hangul. Malaya ka pa sa Wuji City nitong mga nakaraang araw, pero tingnan natin kung paano ka mamamatay ngayon. Journovels.com. Ang pangunahing pinagkukunan namin ng kita, ang Google Ads, ay na-disable. Upang makaraos, gumagamit kami ng mga pop-up ads na mababa ang bayad, alam naming nakakainis ito. Sa tulong ng iyong donasyon, matutustusan namin ang aming operasyon at maya-alok sa iyo ang karanasang walang ad bilang kapalit. Bawat donasyon ay malaking tulong para manatili kaming independent at mapabuti ang iyong pagbabasa. Kabanata 2717. Iniisip niyang dahil may nakakatakot na halimaw na sumusuporta sa kanya, kaya't walang pakialam kay Zuo Longxiang at sa pamilyang Gong, tiyak ang kanyang kapahamakan. Wala siyang lugar sa Spineless Land, patayin siya. Oo, patayin sila. Maaaring nakuha nila ang Fountain of Youth kanina. Kung papatayin natin sila, makukuha natin ang Fountain of Youth. Patayin sila. Sa sandaling iyon, napuno ang buong mundo ng mga sigaw ng panawagan upang patayin sina Yehan at ang kanyang mga kasama. Walang sino man ang nag-aatubili, lahat sila ay nais silang paksain. Ramdam ni Li Hentian ang matinding pagnanais pumatay sa paligid at bahagyang kumipot ang kanyang mga mata. Bagamat tiwala siya kay Yehan, kung pagbabatayan ang lakas na nakikita, lubos na dehado ang panig ni Yehan. Sina Zuo Longxiang at ang banal na emperador ng pamilyang Gong ay parang dalawang bundok na imposibleng madaig, maliban na lamang kung may tagong ala si Yehan na hindi pa niya ipinapakita. Sa tingin mo ba nakuha niya ang Fountain of Youth? Tanong ni Yoshiko Lulan habang nakatitig sa mga luntiang halaman sa disyerto. Bagamat nagtataka siya, hindi man lang siya nag-aalala sa sitwasyong kinahaharap ngayon ni Yehan. Umiling si Li Hentian. Hindi niya alam kung nakuha nga ba ni Yehan ang Fountain of Youth. Ang mas mahalaga ngayon ay kung paano malalampasan ni Yehan ang krisis na ito matapos niyang galitin ang lahat. Hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay. Ngayon, kahit nakuha mo man o hindi ang Fountain of Youth, mamamatay ka pa rin. Beilaw, patayin sila. Malamig na utos ni Gong Wujing, punong-puno ng pagyayabang at galit.
Kanina pa niya pinipigilan ang sarili laban kay Yehan, ngunit ngayon na maaaring hawak ni Yehan ang Fountain of Youth, kahit isa lamang sa sandaang posibilidad, hindi niya ito palalampasan. Hanggal. Nilapastangan mo ang pamilyang Gong at ang Tiandeming ng sabay. Kahanga-hanga ang tapang mo, pero hanggang dito na lang iyan, mamatay ka ngayon. Lumabas ang banal na emperador ng pamilyang Gong na may dalang nakakatakot na pressure, at 3 banal na hari mula sa kanilang pamilya ang sumunod sa kanya. Ang 4 na ito pa lamang ay sapat na upang lumikha ng matinding tensyon laban kina Yehan. Sa paligid, lahat ng nakamasid ay puno ng malamig na galit at hangarin na pumatay. Ang pinakamasayang tao sa lahat ay si Sheng Gihizi, na matagal nang ninanais na mamatay si Yehan. Kayo lang ba ang 4? Malamig na sabi ni Yehan, hindi nagbabago ang ekspresyon. Sina Ye Chenny at Xingli Shengwang ay agad na lumapit at tumayo sa kaliwa at kanan niya na parang dalawang matatag na tore. Bilang pinuno ng Spineless Land, hindi ko maaaring baliwalain ang pagpatay mo sa mga pinuno ng aking lupain. Isama mo ako. Biglang lumabas si Zhuo Longxiang, at kasabay ng kanyang paglakad ay kumislap ang nakagugulat niyang kapangyarihan, sinundan ni Chen Shan. Sa isang iglap, ang nakakatakot na pressure ng 2 banal na emperador at 4 na banal na hari ay bumalot sa paligid tulad ng dambuhalang alon ng dagat. Ang lahat ng galaw at tunog ay tila huminto dahil sa matinding puwersang iyon. Ngayon, maliban sa 6 na makapangyarihang nilalang na papalapit kay Yehan, ang buong mundo ay tila natigilan. Meron pa ba? Ngunit sa harap ng ganitong nakakatindig balahibong puwersa, hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ni Yehan, na natiling malamig at walang pakiramdam, na parang walang halaga sa kanya ang 6 na kalabang ito. Ramdam ni Sun Jian at ng iba pa ang matinding puwersang nagmumula kay Yehan. Kahit nanginginig sila sa kaba, hindi nila maitatangging hindi pangkaraniwan ang lakas ng kanilang pinuno, ngunit ang kalaban ngayon ay may kapangyarihang katumbas ng Heaven and Earth Alliance. Sa ganitong sitwasyon, para kay Yehan, tila napakaliit lamang ng panganib. Hindi man lang siya natitinag kahit gumuho ang langit at yumanig ang lupa. Tila may matinding kapangyarihang sumusuporta sa kanya, sabi ni Lulan Yoshiko habang nakatitig ng masinsinan. Bilang isa sa mga pinuno ng lahing tao, batid niya ang bigat ng ganitong lakas. Hindi ko lang alam kung sino ang sumusuporta sa kanya, pero kung kikilos ang aking amang ampon ngayon, at makaligtas siya sa pagsubok na ito, huminto si Li Hentian sa pagsasalita, ngunit malinaw na naiisip niya na kung makaligtas si Yehan, magiging napakapanganib niya sa hinaharap. Hindi siya isang kontrabida, ngunit hindi rin siya isang banal, lagi siyang gumaganti ng sarili niyang paraan. Napaka-arrogant. Kailangang hiwain ko siya gamit ang aking espada para mawala ang galit ko. Harapin ang 2 banal na emperador at 4 na banal na hari ng ganyan ka pa rin kayabang, kung nais niyang maranasan ang kawalang pag-asa, tutulungan natin siya. Sa isang iglap, nag-apoy sa galit ang lahat ng pinuno ng Spineless Land dahil sa mga salita ni Yehan. Isa-isa silang tumingin sa kanya na may halong panunuya at puot, pagkatapos ay sabay-sabay na kumilos. Biz. Sa sandaling iyon, ang paligid na tila natigil ay biglang yumanig, at ang liwanag ng langit at lupa ay dumilim. Ang pressure na inilabas ng 2 banal na emperador at mahigit 100 ng banal na hari ay sapat upang pabagsakin ang langit at biyakin ang lupa. Kapag sila ay umatake, mawawasak ang lahat sa loob ng 10,000 milya. Kahit sina Ye Chenny at Xingli Shengwang na nasa tabi ni Yehan ay naramdaman ang matinding puwersang hindi nila kayang labanan, ngunit kahit ganoon, nanatili silang matatag at hindi natinag. Totoo, napakalakas ng puwersang kalaban ngayon, ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo, ngunit, ano ngayon? Kabanata 2718. Lahat ng mga malalakas ay lumabas, mukhang gusto ninyong lahat akong patayin. Malamig ng ngiti ni Yehan. Bata. Ngayon mo lang naisip matakot. Huli na, ngayong araw, ipapakita ko sa'yo kung paano mamatay ng walang libingan. Ang desyertong ito ang magiging libingan mo, mamatay ka na. Ang mga sigaw ng pagpatay ay umalangaw-ngaw sa buong kalangitan, yumanig ang walang hanggang espasyo, at ang puot na iyon ay tila naging isang tunay na kulungan. Isang grupo ng mga langgam na hindi karapat-dapat tumapak sa entablado, naglakas loob pang makipagkompetensya sa liwanag ng buwan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na malakas na tao. Pagkasabi niya nito, biglang umalon ng marahas ang paligid, at mga enerhiyang nakakapanghina ng walang hanggan ang lumitaw mula sa ilalim ng langit na ito. Sa sandaling ito, lahat ng mga makapangyarihan sa Spineless Land, kasama ang mga tauhan ng pamilya Gong na narito, ay sabay-sabay na umatake kay Yehan. Patayin siya rito. Ngunit pagkabagsak ng boses ni Yehan, isang nakakatakot, napakalakas na presensya ang biglang sumabog sa himpapawid, binasag ang lahat ng puwersa ng langit at lupa.
Ang takot na dala ng presensyang iyon ay napakalaki na kahit ang mga malalakas sa mundong ito, kasama na sina Ye Cheni at Xingli Shengwang, ay napasuko. Ito ay, sa isang iglap kahit sina Zhuo Longxiang at ang banal na emperador ng pamilya Gong ay hindi makahinga, at bigla silang tumigil habang naglalakad papunta kay Ye Han. Para bang sa harap nila ay may halimaw mula sa sinaunang panahon na kayang punitin ang lahat, kaya't hindi sila naglakas loob na lumapit pa. Samantala, ang mga overlord at iba pa mula sa Spineless Land ay halos mapasubsob sa lupa sa sobrang takot nang maramdaman nila ang presensyang iyon. Mga emperador ng banal na Dao, at higit pa sa isa. Namutla si Zhuo Longxiang, at labis na nabigla. Kahit hindi pa nagpapakita ang may-ari ng kakilakilabot na presensyang iyon, ramdam na nila ang banta ng kamatayan. Ang agwat ng lakas ay parang langit at putik. Kayang patayin ng isang banal na Dao Emperor ang isang banal na emperador sa isang kamay lamang. Buzz! Sa susunod na sandali, dalawang makapangyarihang nilalang na may mga sinaunang espada sa kanilang likod ang lumitaw sa harap ni Ye Han at ng iba pa. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at malamig, ngunit taglay nila ang kapangyarihang nangingibabaw sa buong mundo. Kahit dalawa lang sa 10 sword slaves ang lumitaw, sapat na iyon para supulin ang lahat ng makapangyarihan sa paligid. Kahit hindi sila lumaban, ang pagtayo pa lang nila ay nagdudulot na ng sukdulang pangamba. Ang isang banal na emperador ay tinitingnan ng isang banal na hari bilang langgam, kayang lipulin sa isang iglap. At ang banal na Dao Emperor naman ay tinitingnan ang banal na emperador bilang langgam din, isang iglap lang, kayang patayin. Sa sandaling iyon, nang makita ni Zhuo Longxiang at ng mga makapangyarihan mula sa pamilya Gong ang pagdating ng dalawang banal na Dao Emperor, nagbago agad ang kanilang mga mukha sa matinding pagkabigla. Hindi nila inasahan na may ganito kalakas na tagapagtanggol si Ye Han, dalawa pa agad. Isang banal na Dao Emperor lang ay sapat na para talunin silang lahat. Paanong posible ito? Tahimik ang buong kalangitan, at lahat ng makapangyarihan ay hindi makapaniwala. Mga banal na Dao Emperor, paano siya nagkaroon ng ganitong kakilakilabot na mga tagapagtanggol? Sino ba talaga siya? Nanginginig na sabi ni Gong Wujing. Kahit sa kanilang pamilya Gong, dalawa lang ang banal na Dao Emperor, ngunit ang binatang ito ay may dalawang ganoon kalakas na nilalang sa tabi niya. Kahit si Li Hentian ay bahagyang nagulat, pero nang maalala niya ang pagkakakilanlan ni Ye Han, agad siyang natahimik. Sa katayuan at pinagmulan ni Ye Han, normal lang na ipadala ng lahi ng tao ang dalawang banal na emperador upang siya'y bantayan. Kaya pala ito ang tinatawag niyang trump card. Dalawang banal na Dao Emperor, sapat para lipulin lahat ng makapangyarihan dito sa isang galaw lang. Kumislap ang mga mata ni Lulan Yosiko. Ang pinakananginig sa takot ngayon ay si Shengi Yizi. Sa kanyang puso, umangat si Ye Han sa antas ng mga dakilang pamilya ng Central God Territory. Nilapastangan ninyo ang aming pinuno, kasalanang hindi mapapatawad. Pumatay. Biglang kumalat sa paligid ang malamig na boses ni Holy King Xingli, at pagkatapos noon, sabay na sumulong sina Ye Cheni at Xingli Shengwang. Journovels.com. Ang aming pangunahing pinagkakakitaan, ang Google Ads, ay na-disable. Upang manatiling aktibo, gumagamit kami ng mababang bayad na pop-up ads, alam naming nakakainis ito. Sa tulong ng inyong mga donasyon, matatakpan namin ang gastusin at maibibigay sa inyo ang karanasang walang ads bilang kapalit. Kabanata 2719. Nang makita ito, labis ang sindek sa mukha ni Zhuo Longxiang at ng banal na emperador ng pamilya Gong. Una silang gumalaw, ngunit sa sandaling iyon, isang nakakagulat na napakalakas na puwersa ang biglang bumaon sa himpapawid at direktang tumama sa katawan ni Zhuo Longxiang at ng dalawang banal na emperador ng pamilya Gong, dahilan para magbago agad ang kanilang mga mukha, tila nakaharap sa isang napakalakas na kalaban. Ngunit sa sandaling iyon, sina Ye Cheni at ang banal na hari ng puso ay dumaan diretso kina Zhuo Longxiang at sa banal na emperador ng pamilya Gong, at pinaslang ang mga natakot na banal na hari. Kanina lamang, sila ang sumisigaw na patayin si Ye Han at agawin ang Fountain of Youth, ngunit ngayon na may dalawang banal na Dao Emperor sa likod ni Ye Han, tila nakakita sila ng multo, halos mamatay sa takot ang kanilang mga kaluluwa. Bagaman ang mga pinuno ng Spineless Land ay lahat malalakas at mabagsik, sa harap ng mga nilalang na mas makapangyarihan kaysa kanila, kahit gaano pa sila kabangges, hindi nila kayang pigilan ang isang hampas ng tunay na malakas. Bang! 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 Nang kumilos si Ye Cheni, labis ang kanyang karahasan. Sa kanyang walang kapantay na puwersa, kayang hatiin ang langit at durugan ang lupa. Sa bawat suntok at palad niya, lumilipad palayo ang mga katawan ng mga banal na hari. Tumakbo! Papatayin tayo ng demonyong ito. Ang mga sigaw ng sindek ay umalangaw-ngaw sa buong mundo. Ang mga pinuno ng Spineless Land ay nawalan na ng dangal at halos mamatay sa takot sa marahas na kamao ni Ye Cheni.
Ngunit paano niya sila putotikasin? May kasama pa siyang tumutulong, ang banal na hari na si Xingli. Ginoo, huwag kang lumabis. Ang pamilya namin ay may banal na daw emperor ding tagapangalaga. Mapatla ang mukha ng banal na emperador ng pamilya Gong. Isa sa mga banal na hari na pinatay ni Ye Cheni ay kabilang sa kanilang pamilya. Kung kakayanin ninyong dalawa na mabuhay matapos tanggapin ang aking espada, palalayain ko kayo. Hindi pinansin ng dalawang sword slave ang pagbabante ng malakas na lalaki mula sa pamilya Gong. Isa sa kanila ang lumakad, may dalang sinaunang espada sa likod, at sa bawat hakbang niya, nagbabago ang mundo. Para bang isang Diyos ng espada mula sa sinaunang panahon ang lumitaw, at yumanig ang buong kalangitan sa sukdulang lakas ng kanyang espada. Nang makita ito, hindi siya pinigilan ni Yehan, bagkus ay tumingin siya kay Gong Wujing na puno ng pag-aalinlangan. Ilang beses na siyang tinangkang patayin ng taong ito, paano niya ito patatawarin? Anong balak mo? Si Gong Wujing, na kanina'y nakatuon ang pansin sa dalawang sword slave, ay biglang napatigil nang makita si Yehan na papalapit. Ngunit pagkilala niya rito, muli siyang ngumisi ng may pagmamataas. Kung si Ye Qing yun, baka matakot siya, pero si Yehan na isang Nine Tribulations Supreme lang. Kayang-kaya niyang durugin gamit ang isang kamay. Paulit-ulit mong tinangka ang buhay ko. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Malamig na ngiti ni Yehan. Kung yung babae mong kasama ang kaharap ko, baka matakot pa ako. Pero ikaw, isa kang inutil. Ako, si Gong Wujing, kaya kitang durugin gamit ang isang kamay. Biglang lumitaw sa kamay niya ang banal na espada, at sa isang iglap, sinugod niya si Yehan ng may nakamamatay na hiwa. Inutil, gusto kong kunin ang buhay mo. Nang itim ang mukha ni Yehan at malamig niyang sinabi, kahit ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging inutil. Zing! Sa langit, nagtipon ang gintong mga batas ng langit at lupa, bumuo ng gintong liwanag ng espada na may habang 100 metro, kumikislap na parang gintong araw. Sa isang iglap nang bumagsak ang gintong liwanag ng espada, agad nitong pinutol ang banal na espada ni Gong Wujing. At sa ilalim ng nagulat niyang tingin, hindi huminto ang gintong liwanag, tinamaan nito ang kanyang katawan at tuluyang pinutol ang kanyang kanang braso. Ang matinis na sigaw ay umalangaw-ngaw, tinabyunan pati ang mga tunog ng labanan sa paligid, at narinig ito ng lahat. Ang kanang braso ni Gong Wujing ay naputol mula sa balikat. Nang makita ito, ang mga banal na hari na halos mapatay ni Ye Cheni at Xingli ay nayanig sa takot. Kung naglakas loob si Yehan na patayin ang pinakamarangal na henyo ng pamilya Gong, paano pa kaya sila? Walang awa ang lalaking ito. Ngayon, habang hawak ang balikat na duguan, umatras si Gong Wujing sa himpapawid, nanginginig sa takot. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya kayang pigilan si Yehan, gayong nasa antas siya ng Immortal Realm Perfection. Gong Wujing, pinutol ko muna ang braso mo para malaman mo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging inutil. At pagkatapos nito, kukunin ko ang ulo mo. Biglang lumapit si Yehan, malamig ang mga mata at paan ng puot. Ang matinding pagnanais niyang pumatay ay lalong lumalim. Para sa isang taong mapaghiganti tulad ni Gong Wujing, hindi niya ito kayang hayaan mabuhay. Alam ni Yehan na makapangyarihan ang pamilya Gong, ngunit dahil may 10 sword slaves siya, hindi siya natatakot. Subalit kung may ganitong kaaway na buhay pa, hindi siya mapapanatag. Kaya ang tanging paraan ay patayin ang lahat ng miyembro ng pamilya Gong na narito, pati ang lahat ng tao sa Spineless Land, upang walang makaalam na pinatay niya si Gong Wujing, at hindi siya paghihigantihan ng pamilya Gong. Kabanata 2720. Matandang Bey, iligtas mo ako. Sa sandaling iyon, habang nakikita ni Gong Wujing si Yehan na papalapit na parang Diyos demonyo na may hawak na gintong espada na may habang 100 talampakan, napuno siya ng matinding takot. Bilisan mo at gamitin ang Void Shuttle, para makaalis. Ang makapangyarihang banal na emperador ng pamilya Gong ay hindi na rin kayang alagaan pa si Gong Wujing, dahil sa oras na iyon, kumilos na ang alipin ng espada. Taybak. Sa ibabaw ng kawalan, kumikislap ang mga kilay ng alipin ng espada habang iginagalaw niya ang kanyang kamay. Ang sinaunang espada sa kanyang likuran ay biglang umalangaw-ngaw ng nakakabinging sigaw ng taybak, at ang sinaunang espadang iyon ay unti-unting hinugot, hawak na ngayon ang alipin ng espada. Sa sandaling iyon, ang taong may hawak ng sinaunang espada ay tila naging Diyos ng taybak sa mundong ito, isang nilalang na parang Diyos. Ang kapangyarihan niya ay kayang baligtarin ang langit at lupa, padilimin ang araw at buwan, at burahin ang kulay ng daigdig. Sa susunod na sandali, iwinasiwas niya ang sinaunang espada, at ang walang hanggan at napakalakas na enerhiya ay parang rumaragas ang alon at bagyong nagwawasak sa mundo sa kanyang harapan. Harangin.
Sa harap ng ganoong nakagigimbal na kapangyarihan, naging lubhang seryoso ang mga mata ng banal na emperador ng pamilya Gong at ni Zhuo Longxiang. Wala na silang ibang magagawa kundi salubungin ito. Ang makapangyarihang nilalang ay tumupad sa kanyang pangako. Ngayon, umaasa lamang ang emperador ng pamilya Gong at si Zhuo Longxiang na kaya nilang harangin ang nakagigimbal na tibak ng alipin ng espada. Kapag nagawa nila iyon, tiyak na hindi na sila pahihirapan pa ng ganoong kataas na nilalang. Ngunit napakahirap harangin ang isang tibak ng isang veteranong banal na emperador na tulad ng alipin ng espada. Kahit magsanib ang banal na emperador ng pamilya Gong at si Zhuo Longxiang, siguradong malubha pa rin ang kanilang magiging pinsala, baka nga kalahati ng kanilang buhay ang mawala. Ang hampas ng tibak na iyon ay hindi masukat ni Mai Larawan. Sina Sun Jian at ang iba pa ay halos lumuhad sa takot nang makita nila ang pagwasiwas ng tibak na iyon. Kaboom! Ang langit at lupa sa harap ng alipin ng espada ay tuluyang nagkalasog-lasog, bumagsak ang lupa, nagiba ang mga lungsod, at winasak ang lupain. Ang nakapangangilabot na tanawin ng paggunaw ay kumalat sa paningin ng lahat. Habang lumalawak ito, kahit na hindi na makita ng mata ang nasirang bahagi, ang ugong ng pagyanig ay patuloy pa ring maririnig mula sa malalayong kalangitan at lupain. Sa sandaling iyon, ang buong disyerto sa harapan ng lahat ay winasak. Ang alikabok na pumuno sa kalangitan ay halos nagtabon sa lahat, dahilan upang hindi na makita ng mga tao ang kaganapan. Gaano kalaki ang pinsalang dulot ng tibak ng alipin ng espada? 100,000 li, libo-libo, 10,000, 100,000, o 1,000,000 na milya. Hindi na maisip ng kahit sino. Ang kapangyarihan ng tibak ng isang emperador ng banal na daan ay parang pagsira ng kabundukan sa isang yapek, o pag-abot ng mga bituin sa isang kamay. Sa mundong ito, hanggat walang ipinapanganak na makalangit na emperador, sila na ang pinakamataas sa daigdig. At ang alipin ng espada na ito ay hindi pa man lang ang pinakamalakas sa 10 pangunahing alipin ng espada. Takas! Tumakas kayo hanggat maaari. Nang makita ito, natakot ng labis si Gong Wujing. Agad siyang naglabas ng isang jade na kasinliit ng palad, at biglang napunit ang kawalan sa kanyang harapan. Tumalon siya roon nang hindi man lang nagdalawang isip. Wala na siyang tapang para harapin si Yehan. Nang makita ito, napakunot ang noo ni Yehan. Sayang, dahil may ganitong paraan ng pagtakas si Gong Wujing. Kahit gustuhin pa niyang patayin ito, magiging mahirap, maliban na lamang kung mapapatay niya ito sa isang hampas bago pa ito makagamit ng paraan ng pagtakas. Ngunit napaisip din si Yehan, ang mga disipulo mula sa malalaking pamilya ng gitnang banal na teritoryo ay may mga pambihirang paraan ng pagliligtas sa sarili. Kaya't hindi na siya nagulat. Pagkatapos ay tumingin si Yehan kina Ye Cheni at sa iba pa. Sa oras na iyon, natapos na nina Ye Cheni at ng banal na Hari Xingli ang kanilang labanan, at lahat ng mga banal na hari at makapangyarihang nilalang doon ay napatay na nila. Pagkaraan, tumingin muli si Yehan sa nakakagulat na tanawin na likha ng tibak ng alipin ng espada. Sa harap ng ganoong tagpo ng pagwasak, hindi nagbago ang kanyang mukha. Sa labanan laban sa mga demonyong halimaw, mahigit 1,000,000 tao ang nakipaglaban, mas nakakatakot pa kaysa sa eksenang ito. Patay na kaya ang makapangyarihang tao ng pamilya Gong at si Zhuo Longxiang?